Hala mga ka-jungle, hindi pala ito dumi ng halaman sa likod ng bird nest fern o pakpak ng lawin, kundi isa pala itong seeds o mga buto ng halaman upang maparami ang ating mga bird nest fern. Gusto mo bang malaman? Tapusin nyo ang video na ito. Hello mga ka-jungle, sa video nga na ito ay isi-share ko sa inyo ang napakagandang halaman at isang mala-jungle na houseplant na tawag dito ay bird nest fern. Sa Tagalog naman ay pakpak ng lawin dahil sa kanyang mga dahon na ito ay parang pakpak tignan. At ang scientific name ng halaman na ito ay Splenum nidus. Kung pagbabasaran ang halaman na ito ay makikita sa mga kagubatan, kaya naman binansagan itong forest plant. Sa kanyang ganda ng dahon nito ay green at nakakawala ng stress. Kung makikita nyo sa halaman na ito, nagmula pala ito sa mga bansang native katulad ng tropical Southeastern Asia, Eastern Australia, Hawaii, Polynesia, Christmas Island, India, and Eastern Africa. Naku mga ka-jungle, di magpapatalo ang Pilipinas dahil meron din sila nito. Alam niyo ba mga ka-jungle na ang ating mga bird nest fern ay isa sa mga giant fern species at 100 years na itong naninirahan dito sa kalupaan. Mahigit 10,000 na species ang meron na ito. Meron ba kayo nito mga ka-jungle? I-comment nyo naman kung meron kayo. Pwede sa loob ng ating mga bahay at mga istruktura katulad ng malls, hotel, and resort. Kasi bukod na napakaganda ang dahon nito, nakakaantig dignan at very safe pa ito sa mga bata. Sa karagdagan mga ka-jungle, ang ating mga bird nest fern ay isa sa mga hindi kabilang na endangered species sa ngayon. Dahil nga pre-preserve ito ang kanyang genetics dahil madali lang itong magparami at paramihin. Sa kaalaman ng iba, ang bird nest fern ay isa sa pampaswerteng halaman. According to Feng Shui mga ka-jungle, ang mga pako na pugad ng ibon ay gumagawa ng isang kaakit-akit na luntian, karagdagan sa anumang tahanan. Ngunit kasama sa kanilang likas na kagandahan, ang nidus ay nag-aalok ng ilang mga benepisyo mula sa mas sariwang hangin hanggang sa mas magandang pagtulog. Maganda ang pungsoy hanggang hindi gaanong stress. Ang mga magagandang ornamental na halaman na ito ay isang magandang pagpipilian para sa inyong panloob na hardin. Bird nest fern make attractive, lush, additional to the home but also with a natural beauty. A nidus offers us several benefits from a fresher air to a better sleep. Kaya naman good dito sa feng shui to less stress. These lovely ornamental plants are a great choice for your indoor garden. Kaya naman kung meron kayo nito, napakaswerte nyo. Ayan, bago tayo magpatuloy, i-share mo muna ang video na ito para malaman din ng karamihan. Ayun na nga mga ka-jungle, ngayon, i-share ko sa inyo kung paano nga ba sila pinaparami. Ang bird nest fern ay para ding mga tao. Nanganganak din sila through seeds. Pero saan nga ba makikita ang mga buto o seeds nito? Sa bunga or sa mga ugat? Alam niyo ba na magugulat kayo kung ngayon mo lang malalaman ito? Ang parang dumi na nakadikit sa bird nest fern ay ang mga seeds nito. Dito malalaman kung babae ang halaman nito dahil dito mapaparami ang isang bird nest fern. Kaya naman mga ka-jungle, napapansin natin na kahit saan pala ito tumutubo. Kung saan malalaglag ang mga buto o seeds nito, ay doon sila tutubo o magpaparami. Pwede ito tumubo sa kakahuyan o sa coconut trees, sa mga malalaking puno at sa mga bato na palaging nauulanan at pwede din sa lupa kung may halo itong pumice o pamis. Ganito pala ang itsura ng seeds. Sa sobrang liit at parang dumi, tignan, di mo akalain na talagang seeds nito. Kaya naman sa pananaliksik ko, ang mga buto o seeds nito ay naglalaman ng mahigit 1,000 na mga seeds. At ang tawag dito ay ang bird nest fern reproduced through spores, which appears a little brown spot on the undersides of the fronds. At kung nalalaglag ito sa lupa o sa mga bato, o sa mga kakahuyan mga ka-jungle, ay tutubo talaga ito dahil isa itong seeds. Kaya naman kapag yung mga ibon tinutuka ito, doon na pupunta sa mga puno na malalaki at doon na pupunta sa mga bato na palaging nauulanan. Kaya naman napakaganda talaga ang nature. Sa pag-aalaga naman ng ating mga bird nest fern ay napakasimple lang. Ang mga bird nest fern kasi ay hindi naman maarte sa lupa. Kahit anong lupa ay pwede sila basta lang po may halong pumice o coco husk. Ang mga bird nest fern ay syempre isa itong fern. Kailangan talaga diligyan ito at hindi patuyuin. When it comes to watering requirement, hindi naman mapili ang bird nest fern ng kahit anong tubig pwede sila. Pwede itong tubig puso,
pwede itong tubig na wasa. Kaya lang, yung tubig na parang may halong chemical ay hindi pwede yan. Alam nyo ba na ang magandang pwesto ng ating mga bird nest fern ay dapat nasisikatan sila ng madaling araw? Wag lang yung direct sunlight dahil masusunog naman ang mga dahon nila. Fertilizer naman ang pag-uusapan, kahit hindi na kayo maglagay ng fertilizer sa inyong mga bird nest fern ay kasi tutubo talaga sila. At gaganda sila dahil nagpo-produce sila ng sariling fertilizer nila ng mga dry leaves, which is nagdadala na magandang fertilizer sa kanilang mga dahon at mga buto. At alam nyo ba sa karagdagan na ang ating mga bird nest fern ay gamot pala sa UTI kung hindi nyo nalalaman. Pero disclaimer lang, according to my research lang po yan mga ka-jungle. So ayan mga ka-jungle, na-share ko na sa inyo ang halaman na bird nest fern, kundi isa itong seeds, mga buto ng halaman na parang dumi pala, tignan. So, ayan na nga. I hope nagustuhan nyo ang video na to at marami kayong natutunan dito. At kung may natutunan man, huwag kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe ang ating YouTube channel sa comment section. Maraming salamat mga ka-jungle sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress!